Ngayon, pag-uusapan natin ang tangkang pagpatay kay dating Pangulong Donald Trump noong ika-14 ng Hunyo ngayong taong 2024. Pero bago tayo magpapatuloy, maaari po bang pakisubscribe ang channel nito kung bago pa lang kayo? Pakilike at pakilagay lang po ang inyong mga comments sa comment section sa baba. At maaari po bang pakishare sa lahat ang video ito. Kaibigan, ito ang prophecy update na dapat ninyong malaman. Pinatutunayan ng FBI na ang pagbaril kay Trump sa rally ay isang pagtangkang pagpatay noong ika-14 ng Hunyo 2024. Doon sa Butler, Pennsylvania, si Trump ay binaril sa kanang tainga sa isang campaign rally noong Sabado na nagpagulat sa karamihan at pagkatapos nito'y nakita sa mukha ng kandidato sa pagkapangulo ng Republican ang dugo na lumabas na habang itinaas nito ang kanyang kamao sa hangin na habang nagsasalita ng fight, fight, fight. Ito ang sabi ni Donald Trump sa kanyang Truth Social platform, binaril ako at ang balay tumago sa itaas na bahagi ng kanang tenga ko. Sinabi ni Trump sa kanyang Truth Social platform na maraming pagdurugo ang naganap sa nasabing pamamaril. Hinawakan ni Trump ang kanyang kanang tainga gamit ang kanyang kanang kamay upang tingnan ito na bago ito lumuhod sa likod ng podium. Na bago dumagsa ang mga ahente ng Secret Service upang siya takpan, lumabas siya pagkaraan ng 1 minuto. Nawala na yung suot niya na pulang sombrero na may nakasulat na Make American Great Again, na nagsasabi wait, bago siya dinala ng mga ahente sa isang naghihintay na sasakyan. Ayon sa Reuters, sinabi ng mga opisyal ng law enforcement sa mga mamamahayag na pansamantala nilang natukoy ang pinaghihinalaang bumaril, ngunit hindi pa handa na ipahayag sa publiko. Dagdag pa ay sinabi rin nilang hindi pa natukoy kung ano ang motibo ng pamamaril. Ang 78 years old na si Trump ay nagsimula pa lamang sa kanyang talumpati nang marinig ang nasabing putok. Sinabi ni Speaker Mike Johnson, ang kasuklam-suklam na pampulitikang karahasan na ito sa isang mapayapang campaign rally ay walang lugar sa bansang ito. At hindi ito kinikilala at ito ay kinukondina. Ito ang sinabi ni Speaker Mike Johnson ng Republican House. Nagbigay ng pahayag si Pangulong Joe Biden na sinabi niyang walang lugar ang ganitong uri ng karahasan sa Amerika. Tayo ay magkaisa bilang isang bansa. Dahil sa nangyari, marami kang mapapanood o mababasa mula sa internet na nagpopropesiya na ito ay bahagi ng plano ng Diyos at ang propesiya ng pulang kabayo ay muling binubuhay. Maraming maling propeta sa internet na biglang nagbigay ng propesiya kasama ng mga huwad na pangitain kung paano ninanais ni Satanas na magkaroon ng karahasan at patuloy siyang gumagawa sa pamamagitan ng karahasan dahil siya ay demonyo. Pag-aralan natin ang Biblia. Ito ba ay bahagi sa propesiya ng pulang kabayo ayon sa paniniwala ng iba? Sa Apokalipsis Kabanata 6, talatang 4, at may lumabas na ibang kabayo ng kabayong mapula at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ng isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Ang pulang kabayo sa aklat ng Apokalipsis ay kanilang ikinokonektas sa kung ano ang nangyari kay Trump. Nais kong sabihin sa inyo mga mahal na mga kaibigan na ayon sa aklat ng The Great Controversy, page 43, habang ang mga pagsubok at pag-uusig ay dumating sa kanyang mga tagasunod ni Kristo na handang talikuran ang lahat alang-alang sa katotohanan na sa pagnanais na maging kanyang mga alagad. Kaya hanggang nagpapatuloy ang pag-uusig, ang iglesia ay nananatili sa pagkadalisay. Ang pulang kabayo, mahal na mga kaibigan, na siya ang pangalawang tatak sa aklat ng Apokalipsis ay walang kinalaman sa pagtatangkang pagpatay kay Trump, kundi sa halip ito ay may kinalaman sa marahas na pag-uusig ni Satanas sa iglesia ng sangka-Kristyanuhan. Dagdag pa mula sa Great Controversy, page 46, na kahit kakaunti ang bilang na walang kayamanan, walang mga posisyon o mga tituluman, sila ay isang kakilakilabot sa mga gumagawa ng kasamaan kung saan ang kanilang pagkatao at mga doktrina ay nakikilala. Mapapansin mo kaibigan na sa buong kasaysayan ng mga tunay na Kristiyano ay inuusig at ang mga huwad na Kristiyano ay siyang mga taga-usig.
Ito ang mensahe ng aklat ng Apokalipsis tungkol sa pulang kabayo na nagsisimula sa purong mapuputi na kabayo pagkatapos ay lumipat sa pulang kabayo. Mahal kong mga kaibigan, nais kong sabihin sa inyo na ang tungkol sa apat na mga ngabayo ng Apokalipsis, ang pinakakanais-nais na yugto ng Kristiyanong Iglesia ay ang inilalarawan ng puting kabayo at ng pulang kabayo. Dahil ito ang yugto na parihong tapat ang bayan ng Diyos. Ito ang huwaran na makikita natin sa screen na si Satanas ay gagamit ng kaguluhan at karahasan upang may sakatuparan ang kanyang masasamang gawain. Nais ni Cain na patayin si Abel. Nais ni Esau na patayin si Jacob. Si Joseph ay nais rin patayin ng kanyang mga kapatid. Ano ang nakikita mo sa pattern na ito? Sa Juan Kabanata 16, talatang 2, ang sabi ay, paaalisin kanila sa mga sinagoga. Oo, darating ang panahon na ang sinuman na pumapatay sa iyo ay iniisip nila na ito ay ginagawa nila para sa paglilingkod sa Diyos. Sa Mateo 10, talatang 21-22, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kaibigan, si Satanas ay lalong pinaigting ang kanyang mga pakana bago ang pagbalik ni Jesus upang tanggapin ng tao ang tatak ng hayop. Kailanman, huwag nating kalimutan na siya ay gumagana din sa pamamagitan ng mistisismo, kapitalismo, espiritismo at sirkularismo. Si Satanas ay gumagawa na tayo ay tuksuhin at linlangin. Kanyang inaatake kung saan ang kahinaan sa ating mga karakter. Hinahanap niya kung paano pahinain ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ito ang dahilan, mga mahal na kaibigan, na dapat nating pagtuunan ng pansin at ang ating mga mata ay nakatuon lamang kay Kristo at hindi sa mga krisis sa ating mga buhay, sapagkat ang ating mga buhay na wala si Jesucristo ay isang malaking krisis. Sa slogan ni Donald Trump, Make America Will Great Again, paano ang Estados Unidos ay muling maging dakila? Ilagay natin si Jesus na siyang sentro ng ating mga pagsamba at ebanghelyo at bumalik sa mga utos ng Diyos. Ito ang magpapadakila muli sa Amerika at sa buong mundo. Pero pasalamat pa rin tayo ayon sa bagong balita na si dating Pangulong Donald Trump ay nakaligtas sa nasabing pagtatangkang pagpatay. Sa alinmang lugar sa ngayon ay puno ng karahasan. Ito ay tanda na malapit na ang pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Sino ba ang nagpasimula ng digmaan sa langit? Ang dyablo na sa pamamagitan ng kanyang karahasan. At kapag dumating si Satanas na parang baha, ay dapat nating itaas ang ating mga pamantayan laban sa kanya, na dapat na itaas na hindi kailanman gumanti ng kasamaan laban sa kasamaan. Hindi tayo mananalo sa ganoong paraan laban sa kanya, sapagkat hindi ito ang paraan ni Jesus. Dahil ang paraan ni Jesus ay love, compassion, mercy, and justice. Kaya si Jesus ay naging matagumpay doon sa krus sa Kalbaryo. Hindi sa pamamagitan ng espada, dahil ang nabubuhay sa espada ay sa espada din mamamatay. Sabi nga ni Mateo sa Kabanata 5, talatang 16, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ang nalabing iglesia ay maliit na pulutong lamang, ngunit sila ang tatayo para sa Diyos sa panahon ng kapighatian. Kagaya ni na Daniel sa Daniel Kabanata 1, nakikita natin ang isang maliit na minoryang grupo ng mga tao na tinanggihan ng alak ng Babylonia. Gayon din sa Apokalipsis 14 talatang 9, isang espiritual na alak ng Babylonia na puno ng kasuklam-suklam na nangangahulugan ang mga maling aral ng huwad na Kristiyano. Kabilang na dito ang pagsamba at ginawang banal ang araw ng linggo. Ngunit mayroong nalabing iglesia ang Diyos na hindi malasing sa maling aral ng inang Babylonia, dahil hindi sila susunod sa mga utos mula sa malaking iglesia ng Roma at ang kanyang mga anak na babae. Ito ang dahilan kung bakit siya ay isang ina.
dahil mayroon siyang mga anak na babae na pareho ang gawi sa kanya na ginagawa ang mga tradisyon mula sa inang simbahan. Ano naman ang tungkol sa Daniel Kabanata 2? Ito naman ang pagbangon at pagbagsak ng mga imperyo dito sa lupa. Mga mensahe sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip na nagmula sa Diyos. Una, nagsimula sa Babylonia sa panahon ni Haring Nabucodonosor, na pagkatapos ay sinakop ng mas mababang kaharian, ang Medo-Persia, na pagkatapos naman ay sinakop ng Grisya sa pamumuno ni Alexander the Great, na pagkatapos naman ay ang mga binti ng bakal na siya ang imperyo ng Roma na ang pinakamatagal na nagari sa loob ng 500 taon, at pagkatapos ay ang mga dibisyon ng kanlurang Europa na kumakatawan sa 10 daliri ng paa, at pagkatapos ay nakita sa pangitain ng isang malaking bato na tumama sa paa ng larawan na ito ay ang pangalawang pagdating ni Jesus na dumurog sa larawan. Kaya kahit anumang kaharian dito sa lupa na nahiwalay kay Jesus, na hindi nagkakaisa sa pagsunod sa Diyos, ay babagsak. Dahil ang kahariang mananatili magpakailanman ay itatayo sa bato, ayon sa Mateo 16 talatang 18. At si Jesus ang tinutukoy na bato sa talatang ito, ayon sa kasulatan sa mga aklat ng gawa, Kabanata 4 talatang 11. Ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Sa panahon ng Babylonia, sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar, sa Daniel Kabanata 2, gusto ni Satanas i-assassinate si Daniel at ang mga nalabi. Kung kaya marami ang nag-uugnay na ang pagtatangka kay Trump ay tinutukoy nila na si Trump ang nalabi, at ito ay maling pagkaunawa at hindi inaayon sa Biblia. Ang maari lang siguro nating maikonekta dito ay si Satanas, kung anong karahasan ang kanyang gagawin para sa nalabing iglesia bago ang tatak ng hayop. Sa Daniel Kabanata 2, nais ni Satanas na ilipulin ang mga tapat. Sa Daniel Kabanata 1, na nakita niya na si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay isang banta sa Babylonia, na kahit na pinalitan niya ang kanilang mga pangalan sa pangalan ng mga Diyos ng Babylonia at sa paraan ng kanilang pagsamba, ang Diyos ay palaging pa rin na nasa kanilang mga puso. Kaya kung iyong babasahin ang Daniel Kabanata 8, talatang 1, ay kanyang sinasabi na kung si Daniel, hindi niya ginamit ang kanyang Babylonian name dahil ang Diyos ay tunay na nasa kanyang puso. Ikaw, kaibigan, palagi bang nasa inyong puso si Jesus? Si Jesus lang ang ating kanlungan at lakas upang madaig natin ang ating mga takot. Kailangan ng ating mga pananampalataya ay mas malaki pa kaysa sa ating mga takot. Dahil kagaya ni Daniel sa Kabanata 2, Kabanata 3 at Kabanata 6, magkakaroon ng death decree ayon sa Apokalipsis 13 na para sa mga walang tatak ng halimaw. Tatangkain ni Satanas na wasakin ang nalalabi na siyang iglesia ng Diyos dahil sa isyu ng pagsamba na sinasabi dito sa 1 Kabanata 5 talatang 18. Dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ito ang unang pagkakataon na talagang gustong gawin ng mga Hudyo na patayin si Jesus. Anong isyu dito? Ito ay ang Sabat, ang ikapitong araw ng isang linggo. Dahil inakusahan nila na nilabag ni Jesus ang Sabat, kaya ang isyu ay ang tungkol sa Sabat. Sino ba ang pinakamalaking kaaway ng mga tao ng Diyos? Ang mga tao din ng Diyos. Balikan natin si Abel. Pinatay siya ni Cain, at si Cain hindi nagmula sa ibang angkan. Hindi siya pagano noong panahon na iyon. Si Joseph, sino ba ang nagbenta at nais siyang patayin? Anak rin ng Diyos, ang kanyang mga kapatid. Sabi nga, ang kasaysayan ay mauulit muli. Maraming pinuno ay iminumungkahi na si Trump ay itinalaga ng Diyos pagkatapos ng tangkang assassination. Batay sa mga konsepto ng Biblia, tumugon ang mga politiko sa Texas sa pamamaril sa pagsasabing ang dating Pangulo ang napiling mamumuno. Ngunit sinasabi sa Apokalipsis 19 talatang 16 na si Jesus ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga
Panginoon. Sinasabi pa sa mga aklat ng Hebreo, Kabanata 4, talatang 14 hanggang 16, na magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya ay walang iba, si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kailangan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Kaibigan, anong mga pagtatangkang gagawin ni Satanas upang patayin ang mga nalabi ng Diyos, ang bayang banal? Huwag tayong matakot dahil ginawa ito kay Jesus, ngunit nagtagumpay siya laban kay Satanas hanggang sa krus sa Kalbaryo. At siya ay babalik muli ayon sa Apokalipsis 19, talatang 11 hanggang 16. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka. Darating si Jesus, kaibigan, upang dalhin tayo sa langit. Sino ang kanyang dadalhin? Ayon sa Apokalipsis 14, talatang 12, narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal. Sino sila? Ang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Hanggang sa muli, kaibigan, ito si Elder Vincent Nepomuceno na laging nagsasabing mag-aral tayo ng katotohanan mula sa Biblia dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyong pagkaalipin mula sa kasalanan.